Ngayon naman, ipapakita ko sa inyo kung paano gawin itong napakagandang flower sapin-sapin. Maganda din yung ganitong pagkakaluto dahil makakatipid kayo sa gas at oras. Dahil isang salangan na lang lahat ng color. Para simula, naglagay lang ako ng 2 cups glutinous rice powder and 1 cup rice powder. Kunting asin at 1/4 cup brown sugar. Naglagay din ako ng 1 can condensed and 2 cups evaporada. Haluin lang ng mabuti. Pagkatapos ay naglagay din ako ng 1/2 cup gata. Pagkatapos ng haluin ay salain para matanggal yung mga buo-buo at para makinis yung ating sapin-sapin. Dapat ganito nakakinis at ganito yung consistency ng ating mixture. Pagkatapos nga ay hinati na natin sa tatlo ang ating mixture at nilagyan na natin sila ng mga food coloring. Meron tayong violet for ube, white, and yellow. At ganito naman ang paglalagay sa molder. Dapat medyo nakaslant yung molder at inunangan natin yung ube, tapos yellow and white. Dapat merong space bawat color para mas na-emphasize yung flower design natin mamaya. Matrabaho nga naman pag ganitong way yung ginagawa natin na paisa-isa. Kaya naman humanap tayo ng paraan para mas mapadali ay nilagay muna natin lahat ng molder sa ating steamer, pagkatapos ay nilagay na natin yung ube na color, pagkatapos yung yellow and white. Ayan, sabay-sabay na muna natin silang nilagyan ng lahat ng mga sapin-sapin natin. Pagkatapos niyan ay didesign na natin ng pa-flower. Sa pagdidesign naman ng flower, kukuha lang ng malinis na toothpick tapos iguhit-guhit sa ating mga sapin-sapin gaya ng nasa video. Bawat guhit ay pinupunas ko ito sa towel na malinis para matanggal yung sapin-sapin na nakadikit sa ating stick. Kasi kung hindi natin siya papahiran, guhit lang ng guhit ay magmimix yung mga color. Yung ube na color mapupunta sa white na color or yellow na color, ganun. So medyo messy yung outcome pagka ganun. At ito na nga yung nagawa natin. Sobrang ganda. I-steam lang natin to ng 10 minutes at luto na agad ito. Ganun lang kadali.